Pero parang sa akin, dahil may all the regulation, doon dapat nakabantay yung gobyerno dahil hindi mo kayang kontrolin yung presyo nila. Dapat binantayan mo kung tama yung pagpataas nila ng presyo. Bakit parang ito-tweet pa lang ni Trump, tumaas na yung presyo dito sa Pilipinas. Para ang bilis tumaas, tapos ang bagal naman bumaba. So sa tingin ko yun dapat imbestigahan din. Kasi malungkot dito, Jade, at the end of this crisis, magulat tayo, bilyon-bilyon ang kinita ng mga oil companies. Pasintabi po. Pero sa panahon ng crisis, hindi tayo dapat pinagkakakitaan ng kahit sino. Kaya nga ang gobyerno, medyo dapat wag din silang masyado magsalita ng revenue loss kasi parang wala na silang moral ascendancy. The corruption is our biggest revenue loss. So anytime na babanggitin ng gobyerno yon, lalo na ng Senado at Kongreso, mahiya-hiya naman sila. Dahil alam naman natin na hanggang ngayon, hindi na-address yung corruption. So that remains the biggest revenue loss. Sir Mon, bilang isang tax advisor po, ay ano ho ba yung masasabi po ninyo hinggil nga po dito sa epekto ng krisis sa langis at dulot nga nitong tensyon sa Middle East dito sa ating bansa? Alam mo, simula pa lang nung nagkaroon ng conflict ang Israel at Iran at pumasok ang US, patuloy na tayo nakikipag-ugnayan sa gobyerno at in fact, before Holy Week, nakausap natin si Finance Secretary Frederick Go. At ang ating position dyan, alam mo, very populist kasi nasuspendin na lang yung buwis, excise at VAT, pero paulit-ulit nating sinasabi, ang talagang kailangan natin is agarang tugon o subsidy na dapat i-provide ng gobyerno, hindi lang sa Metro Manila, nationwide at hindi lang sa mga public utility vehicle or transport groups, kundi pati sa mga MSME at sa mga middle class or sa ating mga empleyado. Dapat nakahanda ang gobyerno at sabi ko nga, kung mabilis sila mag-budget insertion, dapat ito yung naka-insert sa ating budget dahil hindi tayo pwedeng nagugulantang o natataranta sa tuwing magkakaroon ng gulo. Kasi hindi man tayo kasali dun sa gulo, pero tayo naapektuhan. Sabi ko nga, disproportionately impacting the Philippines when in fact, wala naman tayo dun sa, hindi naman tayo kasali o party dun sa gulo. But the same yan sa climate change. Hindi naman din tayo pinakamalaking dahilan kung bakit nagkakaroon ng maraming issue o nasisira ang kalikasan. And yet, tayo yung pinaka-vulnerable pagdating sa bagyo, natural disasters, etc. So, ang kailangan natin ng gobyerno, pondohan, mag-invest, hindi lang sa paghahanda, kung hindi doon sa mga alternatives. Tulad nito, pagsuspindi ng excise at VAT, alam mo, malaking mawawala sa atin at ang mas magbe-benepisyo dyan yung mga higher income household. Malinaw ang statistics o ang datos dyan. 50 to 70% ng consumption ng diesel mga higher income households at malalaking industriya. Kung tutuusin sa panahon na ganitong gulo, dapat alamin natin ano talaga ang problema. Ang problema natin hindi yung presyo. Ang problema natin yung supply shortage. So dapat ang gobyerno nakatutok doon. I-secure yung supply. Kung ito'y mag-escalate at tumagal, dapat meron na tayong alternative sources ng gasolina at ang long term niyan, dapat hindi na tayo nakaasa doon na halos 100% ini-import. Dapat meron na rin tayong investment sa renewable energy. Hindi lang other sources nung langis. Kasi kaya may excise yan, kasi nga nakakasira siya sa kalikasan. So ibig sabihin, dapat kinokontrol talaga yung pag-import. And yet, dependent talaga tayo sa importation kasi wala pa nga tayong alternative sources or even yung renewable energy natin, hindi pa rin ganoon laki yung impact or naitutulong sa ating pamayanan. So yun, sa tingin ko pinaka dapat gawin ngayon ay siguraduhin na walang tatapon, walang makukorrupt tulad nung nangyari nung COVID na hindi lahat nakarating sa mga benepisyaryo. Pangalawa, huwag kalimutan ang mga MSMEs at mga manggagawa na nagbabayad ng buwis kasi ang tax relief malaki may tutulong sa kanila para hindi sila masyadong malugi. Pero yung malalaking kumpanya, yung mayayaman, sa tingin ko hindi na sila kailangan isipin ng gobyerno. Kaya na nila yung sarili nila, mabawasan ng konti ang kita nila, okay lang yun. Kasi talaga namang may krisis.
Linawin ko lang, Sir Mon, hindi kayo pabor doon sa pagsuspende ng tax, excise tax, ano pang mga tax yan, kundi ay ponduhan yung mga subsidiya para sa mga kababayan natin. Kabilang na doon yung mga SMEs. Jade, as an immediate response, hindi. Kasi yung sa trade law ang nakalagay doon, pag lumagpas sa $80 per barrel, dapat 3 months sustained. Wala pang 3 buwan na lumagpas sa $80. So ang sinasabi ko lang is, nagpapanik tayo kasi talaga bumulusok Dati mabagal yung pag-increase papuntang $80. Ito, in a matter of weeks, from 68 noong February, bago natapos yung marathon, naging 120 plus. So naintindihan ko yung pagpapanik ng ating mga kababayan, pero dapat mabilis yung subsidy para yung suspension, hindi siya yung parang press the button yun yung nagmamadali tayong suspindihin siya. Kasi kahit suspindihin mo siya, hindi naman automatic na mararamdaman yun kasi may mga inventaryo pa So may mga buwis na yung pumasok na langis. So kailangan pang ibenta yun, di ba? So yung mga papasok pa lang ang magiging exempted sa buwis. Unlike yung subsidy, pwede mo nang ibigay kagad sa mga tao, sa mga drivers, or gumawa ng paraan na hindi kinokontrol yung presyo. Kasi ito yung sinasabi ng isang eksperto na nakausap natin, si Dr. Arthur Laffer, na pag kinontrol mo yung presyo, siya, parang may joker, hindi mo totoong sinusolusyonan. Kasi pag tinanggal mo yung price cap, talagang bubulusok yung presyo. Ang dapat is, i-address mo yung shortage. Pangalawa, tulungan mo yung hirap na hirap o yung most vulnerable. So baga, Sir Mon, kailan pa natin mararamdaman itong binigay nga kapangyarihan sa Pangulo na pagsuspende doon sa excise tax? Alam mo, Jade, may inis lang yung taong bayan sa sasabihin ko. By the time na i-implement niya yung suspension, mas tumaas na yung presyo. So hindi halos hindi natin mararamdaman. Kasi nga, hindi natin kontrolado yung krisis Kung ito yung hindi masyado yung paggalaw, mararamdaman mo kagad Kung yung suspension a month ago, naramdaman mo a month ago. Pero after 1 month, natabunan na siya ng increase. Imagine mo, more than 100% na ang increase ng barrel per yung sa crude oil, sa Dubai crude oil. So ano pa yung epekto nun? Ang excise tax, 10 piso sa gas, 6 pesos sa diesel per liter. Fix yun. Yung presyo more than 100% nang tumaas. Pero Sir Mon, reasonable ho ba sa inyong yung pagtaas ng presyo na kaagad ng mga oil companies kahit Hindi. may stock? Alam mo, Jade, isa din niya sa issue ko. Hindi ako eksperto dyan dahil hindi naman ako pamilyar sa kalakaran sa oil industry. Pero parang sa akin, dahil may oil deregulation, dun dapat nakabantay yung gobyerno dahil hindi mo kayang kontrolin yung presyo nila. Dapat binantayan mo kung tama yung pagpataas nila ng presyo. Bakit parang ito-tweet pa lang ni Trump, tumaas na yung presyo dito sa Pilipinas. Para ang bilis tumaas, tapos ang bagal naman bumaba. So sa tingin ko yun dapat imbestigahan din. Kasi malungkot dito, Jade, at the end of this crisis, magulat tayo, bilyon-bilyon ang kinita ng mga oil companies. Pasintabi po. Pero sa panahon ng crisis, hindi tayo dapat pinagkakakitaan ng kahit sino. Kaya nga ang gobyerno, medyo dapat wag din silang masyado magsalita ng revenue loss kasi parang wala na silang moral ascendancy. The corruption is our biggest revenue loss. So anytime na babanggitin ng gobyerno yon, lalo na ng Senado at Kongreso, mahiyahiya naman sila. Dahil alam naman natin na hanggang ngayon, hindi na-address yung corruption. So that remains the biggest revenue loss. But suspending excise, may warrant or may prove to be reasonable at a certain point. Pero kung patuloy yung pagtaas niyan, hindi mo na rin mararamdaman yung suspension kasi fix yung amount 10 and 6 lang yun Bago kayo pasok kay partner Admar, Sir Mon, dagdagan ko lang yung sinabi po ninyo na pagpopondo doon sa subsidy. May pondo pa ba yung gobyerno natin? O yung pondo kukunin natin mula sa utang? Ganun po yung mga parami. Yun ang sinasabi ko nga, Jade. Hindi natin dapat iutang to kasi pag nagsuspend ka ng excise, yun posible talaga magkautang tayo dahil sa malaking mawawala sa koleksyon. Pero yung subsidiya, dapat mag-cut ng government spending, unnecessary government spending, travels, parties, ang gobyerno, lahat ng mga kung anik-anik na ginagawa nila na hindi naman nakakatulong sa crisis, itigil na muna nila. Habulin ng BIR yung mga may unexplained wealth, baka yung pinakamayaman sa atin involved dito sa flood control. Mga government contractors, yan ang habulin nila kasi dagdag na collection yan. Pero unconfidential fund, dapat yan i-reallocate lahat ng pondo ng presidente, ng vice-presidente, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para masiguradong mapondohan itong mga subsidy. At Jade, ang tinutukoy ko ay hindi one-time subsidy. Ang tinutukoy ko ay series of subsidies na dapat nakaabang, ready na,
at digitalize para hindi makorap. Kasi baka pag dumaan pa yan sa mga LGUs at iba't ibang ahensya, magkaroon ng cut, commission bago makarating sa ating mga kababayan, barya na lang. So ulitin ko po, obligasyon ng gobyerno na sa kaluluhan ng ating mga kababayan, hindi lang yung pinakamahihirap o PUV o public transport, pati ang mga MSMEs, pati ang mga manggagawa o mga middle class na taxpayers. Kailangan magkaroon din sila ng tax relief at dapat gumawa ng paraan ng gobyerno na magbawas sila ng gastos, i-reallocate ang confidential funds at iba pang pondo para masigurado itong series of subsidies. Hindi po one time. Hanggat hindi nare-resolve yung krisis, dapat may pondo sila sa pag-secure ng supply, may pondo sila sa pag-secure ng ating mga kababayan. Yung dalawang bagay lang ang dapat nilang i-secure. Hindi ang kanilang unexplained wealth at hindi ang kung anumang political agenda nila.